Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Okay, okay. So, ikaw, Dane, mahilig kang sumali sa mga contest dyan sa school. Hindi lang dito sa Math Olympiad, kahit sa ibang mga contest. Ay, opo. Ay, pag ano po, pag kaya pa po ng time, sumasali po ako. Pero pag di na po talaga kaya, di na po ako sumasali. Kasi di ko po kaya i-manage yung time ko properly. Oh, wow, oo. Ano yung ano mo ngayon sa sa senior high school? Anong strand ang kinuha mo? STEM po. Oh, STEM. Hindi ibig sabihin talaga magaling ka talaga sa math. Sasali nga po ako sa Timo, Thailand International. Wow. Ganun din, sa math din yan. May kinalaman din yan sa math. Opo, sa Matrin nga po ulit. Oo po. Kailan naman yan isasagawa? Sa October po. October. Wow. Okay. So, anong mga gagawin mo dyan? O anong gagawin mong mga paghahanda dyan para, syempre, maiuwi natin yung tagumpay, Dane? Mag-review po talaga. Ngayon po, kailangan ko po ng kasama mag-review kasi bago pa lang po ako dun sa school, wala pa masyadong kakilala. So, self-review po. Oo. So, ito din para kumbaga kung yung mga iba nating mga student na aspiring din na sumali sa mga ganitong contest, ano yung maia-advise mo sa kanila, Dane? Parating makinig sa lesson sa math and manage your time properly. Oh, part mo din bilang isang senior high school na, grade 11 na, ano-ano ba yung mga struggles na nai-experience natin? Pero na-overcome naman natin. Mm. Ngayon po, yung struggle ko is yung pag-commute po kasi Mm. 4 pa lang gigising na ako tapos 6 babiyahe na po ako paligaw. Tapos super rocky nung daanan sa Ligaw. Tapos po, pag uuwian naman po, ang hirap magsakay sa jeep kasi po punuan and ang hirap rin po i-manage yung time kasi po nakakauwi ako pag minsan 8 na tapos ang dami pa pong assignments na binibigay. Tas kulang-kulang na po yung tulog. Oo, oo. Sa mga subject, wala ka namang problema, wala ka namang struggles na na-experience. Meron po Ano? sa pre-cal. Ay, Pre-cal oo and po. GenMat po. Ano yung ano Nahihirapan po. natin? Mm. Ang hirap niya po ang hirap po makasabay sa lesson kasi po ang daming equations po na nangyayari sa pre-cal. Di ko na po kinakaya yung mga equations na yun. Oo. Sa mga mga teacher, wala ka namang problem, wala ka namang struggle. Ay, wala pa naman po kasi baguhan pa lang naman po ako dyan sa Ah, VR. okay, okay, okay. May tanong ko na rin sa'yo, samantalahin ko na tong oras na today. Bilang isang student, grade 11, magmula nung high school, ano ba sa tingin mo din yung yung mga nagawa mo ng mga achievement dito sa mga pinag-aralan mo nung ngayong high school? Ano yung mga achievement na nagawa natin? Actually, I'm academic achiever po since kinder po. So, Mhm. tapos, sumasali po ako sa mga organizations and sa mga competitions po dun sa previous school ko po. Kaya po ayaw ako paalisin ng principal kasi po, ang dami ko na daw na achievements dun sa previous school ko. Aalis pa daw po ako. So, yun po. Oo, oo, oo. So, paano mo na manage yung ganito, di ba? Mula kinder, sabi mo, hanggang ngayon, consistent honor student ka. Paano mo na manage yung ganon, Dane? Ano yung mga ginagawa mo? Pag may vacant na subject, dun ko na po ginagawa yung assignments and kung ano pong kailangan i-comply para po pag uwi, yung mga re-review na lang, tas magpapahinga na lang, yun po yung ginagawa ko. Oo. Mahilig ka bang mag-multitask, Dane? Ay, opo, mahilig po ako mag-multitask.
Okay, okay. Dumating ba din sa ano, sa point na meron kang isang subject na mababa yung grades mo? Ah, wala po. Kahit isa? Wala? Wala po. Ano yung subject na ano? Ano yung grade na pinakamababa mo? Ano po, 87. 87? Wow! Yung ibang mga student, ano eh, 80, yung pinakamababa nila, may 79 pa nga. Well, pero Ay, ikaw bawal 87. po kasi siya sa ano, sa STE student. Bawal po magbaba ng 85 yung grade. Oo, oo, oo. Ito, Dane, dito sa, syempre, challenge ito sa iba eh, mula kinder hanggang ganito, senior high school or high school, talagang consistent honor student. Um, ano yung mga struggles na nai-experience mo dito? Bukod sa time management ha, na mention mo na kanina. Ano po, ang struggle ko po is kung kasi po wala man po ako katulong sa mga ginagawa ko. So yun po yung struggle ko tapos may mga ginagawa pa po sa bahay. Yun po yung mga nagiging struggle ko tapos yung ano po, yung mga problems po sa school kasi po ang hirap po talaga ng ibang subjects. Yun po. Oo, di ka naman na-relate sa mga kino-comply mo na mga kailangan sa school, like Hindi project. po kasi po pag na-late po may minus. Oo, oo, oo. I-share mo nga sa amin din, ano-ano yung mga disiplina na ina-apply mo sa sarili mo? Tulad halimbawa ng yung iba nagde-deactivate ng social media para walang distractions. Ikaw ba ginagawa mo yon? Hindi po ako nagde-deact ng ano, Ah, never pa po ako nagde-deact ng social media. ano yung mga Ano po, nagda-download lang po ako ng app na pang-review po para po kahit nagbabiyahe po, pwede pa po ako maka-review ganon. mm. Oo. Yung ano, mas maganda po yun na ano, na app na yun para po maging ano po, like yung biyahe po 1 hour. So pwede pa po ako maka-review nun 1 hour. Marami pa po akong mare-review nun. Oo. Mahilig kang magbasa ng book. Dati po nung pandemic, Ngayon, hindi na. hindi na kaya. Ano na lang ang ginagawa natin para matuto pa ng ibang mga learning? Um, mm, Yeah. di- pag ano po, manage your time lang po talaga yung kailangan. Mm. Time Okay. management. Okay. So, masali ka din ba sa mga extracurricular activities, Dane? Yes po. Since elementary, ang dami ko pong sinalihan na extracurricular activities. Oo. Kumusta sa feeling na ganyan? Kung sister honor student tayo, may mga activity pa tayo sa ibang mga organization. Hindi naman tayo nawawala ng time sa sarili natin, Dane. Yun nga po, pag minsan po, nawawalan rin po ako ng time sa sarili. Pero okay lang po yun kasi maraming ano naman, validation. Okay, okay, okay. So ano yung mga future plans mo, Dane? Um, Study hard po. Mm. Para po ano, nag-prepare na rin po ako ng ano, ng pagre-review po para sa college. Agad-agad. Oo, oo. Ito, tanungin kita din ng ng medyo slightly personal, kung halimbawa bumagsak ka sa isang subject, hindi mo dadamdamin yon. Opo, dadamdamin ko po Bakit? yun. Bakit? Um, Kasi po ano, hindi ko pa po na feel ay di pa po ako bumabagsak na sa isang subject. So parang ma-overwhelm po ako sa ganong situation. Okay. Halimbawa, binigyan ka ng grades na 75. Anong Parang feel mo doon, Dane? di ko po yun kakayanin na Ah, bibigyan ako ng 75. tatamarin ka ng mag-aral, ganon? Mga ganon ang feeling. Hindi po, parang mag-aaral po ako ng mabuti and Okay.
para po nasabihin hindi ko po deserve yan na 75 na binigay niya sa akin. Okay, okay. Sasabi mo din doon sa mga batang ayaw mag-aral o tinatamad mag-aral? Ano po, mag-aral po kayo ng mabuti kasi po, mahirapan po kayo niyan sa pagdating po sa college kung di po kayo nakapasa sa entrance exam or ganyan po. Pati po 'di ba, kailangan po 'di ba ng ng entrance exam sa mga college. Paano po kung tinatamad kayo mag-aral? Paano po kayo niyan makapasa? Ah, ah, ah. Ganun. O ito, tatanungin pa kita din, ano, tanong ito sa internet. Sa iyo, diploma o diskarte? Um, para po sa akin, po, Both. Bakit? opo, kasi kung, kung may diploma ka naman, kung wala kang diskarte, saan naman po mapupunta yung yung diploma, Mm. mapupunta po siya sa wala. So pag may meron ka po nun both, edi mas lalong aangat po tayo niyan. Yan. Tama, tama, tama. Very good point. O ito, last na lang to, Dane. Ano? Siguro, bago tayo matapos sa interview na ito, Dane, siguro, ano yung mai-share mo sa amin na motivation, especially doon sa mga kapwa mo STEM na student, and doon sa mga student na siguro nagda-doubt kung itutuloy pa ba nila yung kanilang pag-aaral o hindi na. Sige, Dane, ibigay ko sa iyo ang linya. Enjoy your life, but at the same time, study hard, manage your time properly, and balance your extracurricular activities po. Yun po. Asin iyanan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang sa tuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!